Okay, good morning mga kamukil. So nandito na tayo sa ating pinaka-main project mga kamukil, na kung saan palitada, ongoing, no? Pag-framing sa ating ceiling, ongoing din. So ang nilalaman nitong video mga kamukil is paano namin kinakabit yung mga runner sa ating ginagawang frame sa ating ceiling na tubular. Kasi kapag wala kang diskarte nito mga kamukil, medyo mahirap. Pero kapag may makikita kang idea, madali mo na lang pong sundan yan, no? So dito, ito na yung kinasimihan namin kahapon. Ang frame nito is tubular. Electrical nito kompleto na. So yung pinakakulang na lang dito is pagkakabit nitong mga pintuan. Pero mga hamba mga kamukil, mula dito sa ating panel door hanggang sa PVC door natin ay ikabit na po yan. Sa bawat kwarto na nakikita natin meron ng kisame, pinakakulang niya sa kontrata is pintuan na lang, na pintuan, pagkakabit ng pintuan. So dalawang kwarto na yung aming nakisamihan dito. Ito yung isa. So ganun pa rin yung kulang dito sa kontrata is pintuan, pagkakabit at ilaw, saka mga outlet, no? Tapos siyempre punas, trapo nitong ating ceiling. Saka na yan pupunasan mga kamukil kapag wala nang ikakat, no? Hindi na tayo magtratrabaho na medyo alikabok, para isahang punas na lang sa ating ceiling. So dito, papabot natin mga kamukil kung paano namin to dinidikit itong tubular na to. Ito kasi yung ginagamit natin framing, no? Dito, yan, napapansin nyo, tubular na natin framing sa ating kisame, tapos PVC panel yung tinatabo natin sa taas. So isa lang yung pwede nating masabi dito, makita kaagad, no? Matibay yung pagkatrabaho. Ayun lang. So paano namin yan ikinabit, yung mga runner na sa gilid? So simple lang yan, no? Para sa may alam na, may diskarte na. Pero kapag wala pa, medyo mahirap to mga kamukil. Ang ginawa namin mga kamukil, ito kung napapansin nyo, may mga butas na po yan. Yan, no? Pinabutasan ko po itong tubular, binuksan natin, kumbaga naglalagay tayo ng pintuan upang makapagpako tayo dito. Yan. Ngayon, pagpako natin dito, kahit gumamit lang tayo dito ng concrete nails gold na number 2, box na po yan, okay na po yan. So pagpapako yung mahirap dito, kasi hindi mo yan maipapako, madidikit doon sa pinaka gilid niya, yung dulo ng ating pako, kasi hindi na mapukpok ng martilyo. So yung ginagawa namin dyan mga kamukil, pinupunson namin, no? Pinupunson, ibig na sabihin ng punson mga kamukil, nagpakat ako ng deform bar na ganito, tapos ito yung itatapat natin doon sa pako, yung ulo ng pako, tapos pupukpukin natin dito sa dulo, para yung purpose natin doon, mapabao natin yung pako at madidikit dito, makukuha natin yung tibay. Pagkatapos yun mga mapako mga kamukil, isasara to, babalik to sa pagsara. Yan, para walang makikita ganyan. So ito na yung real trabaho nila ngayon. Ayan, kung napapansin nyo, di ba, sinasara sa pagbalik. So ganun lang po mga kamukil yung diskarte kung paano maglagay nitong runner ng ating mga ceiling joist. So paglagay ng mga pangkakabitan ng ating ceiling, siyempre may sukat-sukat na lang tayo dito. Kung ano yung ginagawa natin sa metal paring, yun din yung gagawin natin dito. Yung kaibahan lang, i-weld natin siya. Sa metal paring, gagamitan natin siya ng W-clip. Yun yung kaibahan nila. Tapos sa alignment mga kamukil, no need to tansi-tansi ka pa, no? Laser label ka pa, kasi matibay itong tubular, walang bumaluktot. Tingnan nyo, distansya na papunta dito. So malabo na pong bumaluktot yung ganyan. So diretsuhan na. Pagsukat, putol, welding doon sa dulo, welding din dito, no? Basta kung saan tatama yung mga sukat-sukat sa ating pangkakabitan ng kisame, doon tayo magwi-welding. Ito lang yung kaibahan, no? So tubular at welding rod lang binibili natin dito. Yun lang. Okay, thank you. Sana mga kamukil, kapagbigay tayo ng dagdag kaalaman. So matapos nila ito ngayong mamayang hanggang tanghali, lipat na naman sila mamayang hapon doon naman sa kabila, no? Ito naman yung sisilingan nila, kasi patapos na din to sa pagpapalitada mga kamukil. Pag matapos sa pagpapalitada ngayon, itong nagpapalitada papasok dito para tatapusin yung kunti na yan. Okay, o yung mga gamit mga kamukil, pinalipat ko na dito kasi tapos na tong kwarto na to. Yung kulang na lang nito,
pintuan, tapos outlet, tsaka ilaw. So, pinalipat ko na siya dito. At least dito hindi na magagalaw. Kasi yung dating nilalagyan nito mga kamukil, pinatrabaho ko na din ngayon. Yan. Yan yung ating kliyente mga kamukil. Si Sir. Sir, shout out Sir ah. Yan. Ating kliyente mga kamukil. Isang followers natin. Kung saan tuiga kang follower, nagpalo sa kwa Sir? Oh, matagal na si Sir na nagpapalo sa atin. Laging nagme-message yan mga kamukil. So ngayon, nagpa-schedule si Sir. April yung pa-schedule niya. So hanggang ngayon patuloy niya yung trabaho. Dito, nilili-out na naman yung CR. So ito yung isa sa pinaka lagi kong sinasabi. Pagdating sa mga layout, nandyan lagi si kliyente. Kasi bago tratrabahuin yan mga kamukil, pinapakita ko muna sa kanya. Nang sa ganon, bago ito nagawa, tinitingnan na ni kliyente. Pinapakita na namin sa aktualan muna na pagka-layout. So nung wala na problema, binuo na kaagad. Tapos ito din yung ating pinakapuging mason mga kamukil. Sa imong asawa ba? Shout out ba? Shout out sa mga asawa. Ina Kayo. Ala. Ayaw tagay kwarta. Iso kay asawa yung tagay. Ato ko magana.